Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading for October 5 to 12 para sa mga Virgo. Paalala lang, this is a general love reading. So pwedeng mag-resonate or hindi ito sa'yo. So kung hindi ka nakaka-relate, ibig sabihin hindi para sa'yo. Pero kung nakaka-relate ka, kunin mo yung advices dahil makakatulong ng malaki yun sa'yo. So, ito na. This is for Virgo. What do we have here for virgins? What do we have for Virgo? I hope you do like and subscribe to our channel. Hello, cross watchers. So, mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na. Wow, Virgo, you look so beautiful. Nag-i-improve ka sa sarili mo, gumaganda ka lalo, may something sa'yo na kakaiba na nakikita ng person mo ngayon yon. Na-appreciate niya lahat ng mga ginagawa mo or yung ganda mo ngayon. Sobrang, the more na gumaganda ka, the more na nafo-fall sa'yo yung person mo. That's what I can see. Lalo lumalalim. Dati nang malalim, lalo pang lalalim. May nakikita ako dito, nakikita niya yung pictures mo, nakikita ka niya sa Facebook, sa social media. So, nakikita niya yung improvement mo. Maybe sa sarili mo, hindi mo nakikita yon, pero siya nakikita niya, kitang-kita niya. Hindi nga lang siya nagla-like or whatever. Okay, I see long distance here. Some of you may pet. Okay. Pwedeng itong person mo ay OFW. Or pwedeng OFW siya pero nandito siya sa Pilipinas. Kumbaga yun yung pinaka, niya. Or pwede rin namang kasi long distance eh. Long distance yung nakikita ko dito. Pero there's a connection. May connection kayong dalawa. Some of you, pwedeng dagat yung layo. Pero sobrang nakamatsyag siya sa'yo ngayon. Nakatingin siya sa mga post mo. Nakafollow. And nakikita ko na gustong-gusto niya ng mahawakan or gustong-gusto ka na niyang mahawakan and makasama. That's what I can feel. Longing ba? What do we have here for Virgo? Please, what do we have here for Virgo? Okay, I'm back. Sorry about that. So, kunin natin yung main energy nyo ni yung person. What do we have here for Virgo? I see marriage. So, yung person mo, not only mahal na mahal ka at gusto kang makasama, parang nakikita niyo yung sarili niyo sa'yo na ikaw na yung makakasama niya in the near future. Or yun yung gusto niyang mangyari. Gustong-gustong, parang ikaw na yung, nakikita niya na ikaw na yung the one. Pero sinasabi dito, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. So, meron ka pang mga kailangan pang i-improve sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo, i-improve mo yung mga kailangan mo pang i-improve, gawin mo yung mga tingin mong magagawa mo pa. Dahil nakikita ko dito, the more na nag-i-improve ka, the more na gumaganda ka, or may inaayos ka sa sarili mo, let's say, nagpapaganda ka, nagpapaputi ka, minamahal mo yung sarili mo, the more ka minamahal ng person mo. Okay? So, love yourself first. Huwag kang magpakalugmok, huwag kang magpaka-isip ng isip. Basta ang isipin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. So, yun ang sinasabi dito. Dahil alam mo, mahal ka ng person mo eh. No doubt.
Mahal ka ng person mo. Kaya, ang kulang na lang dito, nakikita ko kulang ka sa pagmamahal sa sarili mo. Dahil yung pagmamahal nyo sa isa't isa, masyado ng malaki, masyado ng buo. Hindi na kailangan palalimin pa. Ang kailangan palalimin ay yung pagmamahal mo sa sarili mo. Pagandahin mo yung sarili mo, mag-ayos ka. Love makes difference. Love help heal past hurt and provides a sense of security and self-worth. Ay nga, mahalin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Yun ang nakikita ko dito. Kasi sa person mo, natututunan niya ng tanggapin ko ano yung feelings niya sa'yo, na hindi na talaga niya matatakasan yan. Alam niya sa sarili niya na mahal ka niya. Na ang ginagawa niya ngayon is planning. Also, may mga ini-improve siya sa sarili niya. May mga inaayos siya. Pero yung longing, nandun. Yung pagmamahal, nandun. Both of you. And you look so beautiful. Ha? Ang tingin niya sa'yo, pwede ka maging mother or maganda yung physical build mo para maging mother or mother ng magiging anak niya. May nakikita niya. Mother material. Wife material. I'm sorry. Yun ang nakikita niya. Ni person. Bale, ang feeling na nakukuha ko dito is hindi miss eh. Iba yung miss. Kasi miss, yung parang ang tagal yung hindi nakita, 'di ba? Some of you miss. Pero mas nangingibabaw yung energy, yung feeling ng longing. Iba yun eh. Pag sinabing longing, parang gustong-gusto mo nang makita or makasama. Kasi yung feeling ng makasama siya, parang gusto mong maramdaman. Gusto niyang maramdaman. Medyo mahirap i-explain kasi medyo parang pareho lang rin naman. So, some of you pwede merong na-stuck sa karmic partner nila. And I can see, kung ikaw stuck ka sa karmic partner mo, yung person mo, maybe, kung walang really other person involved, I can feel that this is your person's karma. Yung pag-miss niya sa'yo. Oo. This is your person's karma. With the 7 of Wands, there's an offer or may gustong ibigay, may gustong i-offer or ibigay sa person. Yung person mo sa'yo. Pwedeng flowers or kung hindi flowers, basta may gusto siya ibigay sa'yo. Pero hindi ko nakikita ibibigay niya eh. Sa ngayon. Iniisip niya pa lang. Kasi hanggang isip pa lang na ito ibibigay ko sa kanya to. Pagdating ng araw na magkita kami, ibibigay ko sa kanya to. Hawakan ko lang muna ngayon. Some of you, gold yung gustong ibigay. Maybe a ring or a star. Gold star, gano'n yung nakikita ko. Yung person mo nakikita ko magiging slow yet steady yung kanyang finances and yung pag-approach niya sa'yo. Kumbaga, meron siyang, kung sa business niya or sa work niya, nakikita ko na may process or may progress na nangyayari. Unti-unti siyang umuunlad, pero medyo mabagal. Yun yung nakikita ko. And meron talaga siyang offer na gustong ibigay sa'yo. With the Queen of Cups. Pwedeng commitment. Pwedeng marriage. Para sa iba sa inyo. This is for Virgo na may connection sa person nila, okay?
Itong person mo, hindi siya makalapit eh. Bukod sa distance, medyo, may feeling ako na hindi siya makalapit. Hindi siya makagawa ng move, hindi siya makagawa ng action, pero gustong-gusto niya. Gustong-gusto niyang gumawa ng move. Nakikita ka niya as someone na magiging bubuo ng tahanan kasama siya. Merong feeling na marami siyang mabibuild or magagawa pag ikaw yung kasama niya. I can feel na some of you, itong person na to may hilig or magaling sa luto. And then ikaw, mahilig kang kumain. So, kaya talagang parang nag-aano kayo, tawag dito, parang bagay ba? Yung isa mahilig magluto, ikaw mahilig kumain. So, ayun. Parang ganun yung feeling. So, kaya parang nakikita niya talaga yung sarili niya na kasama ka niya sa isang bahay. And kung hindi ito pa nangyayari, possible na ang dahilan ay dahil ikaw ay, yun nga, stuck with the karmic partner. But the pain, actually, the pain, wala na eh, medyo subsided na. Medyo nakasanayan nyo na lang. Yung pain na nandun, yung love na nandun, ang parang hindi nyo na lang nilalabanan. By the way, with the King of Wands, some of you, pwedeng ikaw or your person magaling sa negosyo. Oo. And I can feel the confidence here pagdating sa negosyo. Magaling sa negosyo, magaling sa pag-handle ng pera. Kung hindi mo nakikita sa sarili mo yon, yung person mo nakikita niya yon. Pwede ka sa sales at saka sa goal-oriented na mga trabaho or negosyo. Oo. Some of you, businessman, businesswoman, self-employed. Yun yung nararamdaman ko dito. And I can feel na merong tinatago. At kung ano man itong tinatagong to, I'm sure napakalaki nitong tinatagong to. Pwedeng yung feelings, hindi pa sinasabi. Oo. Pwede hindi pa sinasabi. Guys. Pwede may kinalaman nga kasi sa ikaw ay nasa, or mayroon pang someone sa inyo na na-stuck sa karmic partner. That's what I can feel. And there could be children involved. That's why tinatago. So, nakikita ko ngayong October, your person, medyo may progress. Pero, hindi pa rin niya sasabihan kasi itatago niya pa rin dahil sa children involved or dahil may mga bata. Yan ang iniisip niya. Pero gusto niya ng changes, gusto niya ng pagbabago. And I can feel may pagbabagong mangyayari. Alamin natin yung regarding dito sa pagbabagong to. What is with the wheel of the year? What's with the wheel of the year? This could be your person. I mean the person na may other person. Okay, yung involved dito. Pwedeng yung third party or the karmic partner. May pagbabago regarding the karmic partner. Alamin natin. Kung ano yung pagbabago dun sa karmic partner niya. What's with the magician? And the wheel of the year. What's with the magician and the wheel of the year? What's with the magician and the wheel of the year? Okay, Knight of Cups. And Ace of Pentacles. Nakikita ko yung karmic partner or yung person hindi aalis lalo kasi nakikita niya nag-i-improve yung finances nyo.
or may pagbabago or may sinisimulan kayong negosyo or finances. Maybe, I mean, yung karmic partner, oo, yung involved dito. Pwedeng magkasawa kasi ito eh. So, meron silang sinisimulan or may bagong pagkukuhanan ng pera na kaya nakikita niya yung person mo or ikaw, kung ikaw yung may karelasyon dito, na someone na hindi dapat pakawalan dahil sa pera. Akin lang to. Yung feeling na ganun. So, he will do his best or her best para hindi makawala etong taong to sa kanya. That's what I can feel. Gagawin niya yung mga kaya niyang gawin. Pero still, kahit yun yung gagawin ni karmic person or karmic partner, for some of you, kasal kasi itong taong to, or kasal ka. Pero mas matatag yung pinagsamahan nyo nitong person mo eh. Mas malaki yung chance na kayo ang magkatuluyan sa huli. Dahil iba yung bond ninyo. Iba yung pinagsamahan nyo. Iba yung feeling nyo sa isa't isa. Iba yung nabibigay nyong lakas, saya, at yung feeling ng calmness, napapakalma mo siya. Ngiti mo pa lang, napapakalma mo siya. Yun yung nafe-feel ko dito. Alamin natin pala kung anong gagawin ni person mo ngayong October. Ngayong October 5 to 12. Anong gagawin ni person ni Virgo? October 5 to 12, please. Nakikita ko yung person mo is still magpapaka-single for some of you. Kung yung person mo ay single, magpapaka-single siya. Kung sino dito yung single sa relasyon na to, mag-i-stay single. That's what I can feel. Kasi meron na siyang tinatangi. At ito nga yung person mo na to. And what I can see here is that hindi niya bibitawan yung offer. Or hindi niya bibitawan yung offer, nandun pa rin yun. Hindi siya maghahanap ng iba, hindi siya susugod basta-basta. Maghihintay lang siya. Medyo mabagal, hindi ko nakikitang magiging mabilis ang proseso nito. Matagal, sobrang tagal. So, nakikita ko pa unti-unti. Pero nakikita ko yung person mo na hindi niya napipigilan kung ano yung nararamdaman niya. Hindi niya nalalabanan. At saka hindi niya na yun nga, wala na lungkot eh. Longing na lang talaga yung feeling na nararamdaman ko dito. Gustong gusto kang makasama, gustong gusto kang makausap, gustong gusto kang makita. Yun na nararamdaman ko. What do we have here for Virgo? Grabe. Ang feeling ko talaga napakabagal ng person mo. Sobrang bagal, gapagong. Hindi nagawa ng move basta-basta. Iniisip ang mga bagay-bagay, nag-overthinking. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Or pwedeng may sinasabi dito na may mga inaayos kayo sa buhay nyo, ikaw at yung person mo. Pwedeng may kinalaman sa family. May mga inaayos dito. Or dine-develop na bonding sa family. Or basta may family involved, okay? Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. So, yung person mo, I can see her is that gagawa siya ng mga maliliit na movement. Again, this is for Virgo na may ka-connection sa person nila.
I can feel na gagawa siya ng movement para ma-express pa unti-unti yung love niya sa'yo. Pwedeng magre-reply na siya or magte-text na siya sa'yo. Kung hindi siya yung tipo ng taong pala-text, nakikita ko na magre-reply siya or magpaparamdam siya ng very, very light para ma-express niya kung paano yung love niya. Yung, kumbaga, may paramdam niya ng konting-konting-konti na special ka. Okay? Pwedeng mag-heart siya ng picture mo sa Facebook or ng post mo. Mga ganun ba? Mga simple lang. Kasi itong person mo hindi pa dalos-dalos eh. Masyado siyang mabagal. Masyado mabagal yung person mo. Ganun naman talaga pag lifetime, di ba? Hindi minamadali. Tsaka talagang hindi siya nagmamadali. Yun ang nararamdaman ko dito. Napakabagal ng proseso. Nakita ko yung person mo hanggang tingin pa lang siya sa'yo ngayon. Pero may mga time na pinagpapantasyahan ka, ini-imagine ka bago matulog. Yun yung nafe-feel ko. Kasi gandang-ganda siya sa'yo eh. Sexy siya sa'yo eh. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Yun nga. Huwag ka mawawala ng pag-asa yung person mo, mahal na mahal ka na. Love is all around you. Nararamdaman mo yung energy ng person mo. And you can feel his love. Kahit hindi niya sabihin, alam mong mahal ka. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. Mahal ka ng person mo. Mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa'yo. Pag bigla ka na lang parang may yumapos sa'yo, ibig sabihin, iniisip ka ng person mo. Yun yung feeling nun. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. I-appreciate mo lang yung moment mo ngayon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, in-nurture mo lang, palaguin mo lang. Hayaan mo lang yung sitwasyon dahil unti-unti yan mag-unfold. Unti-unti gagawa ng movement si person mo. Hintayin mo lang, okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I hope you do like and subscribe to our channel. I love you, guys. Virgos, I love you kasi kayo ang aking number 1 watchers. Thank you for viewing all my viewing my videos. Not all of them, of course. Pero thank you for being there for me. I love you, guys, and thank you.